Pinagpupulungan na sa Czech Republic ng mga opisyal ng Pilipinas ang mga hakbang para mapauwi si dating Congressman Saldico. Ang latest mula sa Prague. Sa live na pagtutok ni Mariz Umali. Mariz? Mel, sa mga oras nga na ito ay nakikipagpulong na sa Embahada ng Pilipinas dito sa Czech Republic ang high-level coordinating team ng Administrasyong Marcos na nangangasiwa sa pagpapabalik kay Saldico sa Pilipinas. Kaninang umaga dumating sa Prague sina Justice Secretary Frederick Vida at Chief State Counsel Dennis Chan. Agad silang nagpulong ni Philippine Ambassador to Czech Republic na si Ambassador Eddie Meñez upang mapag-usapan ang mga legal at diplomatikong paraan kung paano mapapauwi sa bansa ang puganting dating mambabatas na si Saldico. Sa pahayag ng Department of Justice, hindi pa nila alam ang mga partikular na detalye ukol sa nangyari kay Ko. Magkakaroon daw sila ng karagdagang detalye oras na makausap ang Czech authorities. Pero sabi ng DOJ, hindi raw tamang sabihin na naaresto si Ko, bagamat pinigilan daw ang kalayaan ng dating mambabatas. Meron daw kasing legal at technical na definisyon ang isang pag-aresto. Pero totoo raw na may nangyaring anyay intervention kay Ko na nangyari sa Czech Republic. Matatanda ang naunang sinabi ni Pangulong Marcos na nahuli si Ko at nakadetain sa Prague. Lumabas din ang impormasyong pinigilan siyang pumasok sa Germany matapos siyang tumawid mula sa Czech Republic dahil sa kakulangan daw ng mga papeles. Sabi naman ng international migration expert na si Magda Faltova, direktor ng Association for Integration and Migration dito sa Prague, malaking bagay raw na narito na sa Czech Republic ang mga opisyal ng ating pamahalaan. Well, it's definitely a message, for the Czech government that it's important, and there is it's a case that they need to have a close look, but they cannot influence the courts. It should be independent from any political pressure or intentions or anything. Probably necessary for the Philippines and the Czech Republic to negotiate about it, or to start the procedure of extradition to do it, but it has some limits in how it can influence the result. Ayon kay Faltova, kahit walang extradition treaty sa pagitan ng dalawang bansa, posible pa rin daw ito. Pero kailangan daw na mahiling ng Pilipinas sa Interpol na maglabas ng red notice. Meaning that the Czech authorities need to receive the information about the crimes, the whole file, the investigation, and assess if the acts are crimes in the Czech Republic as well. Ia-assess din daw ng Czech kung may panganib na usigin at gipitin ito sa Pilipinas. If there is any danger that his life, he would be, tortured, his life would be endangered and so on. It's this non-refoulement principle. Under the international law, we cannot return people to places where their human rights would be violated. And if this all fits, then there would be a decision of extradition, and then he would be returned to the Philippines. Pinakamadali pa rin daw na paraan ay kung madedeport na lang si Ko. Pero di raw ito agad-agad. Imposible rin daw mabitbit ni Vida si Ko pabalik ng Pilipinas sa ngayon. The decision of detention has to be reviewed. I assume that he has a legal representation, so this petition to review it can be done repeatedly as the detention is prolonged. So the first one would be after 90 days, and then repeated. The Justice Secretary, the head of the Justice Department from the Philippines, will be coming tomorrow, and he has bring him immediately. Immediately. No way. So, for example, he came here, and then for him to be able to escort him back to the Philippines. No. It would be like kidnapping. Mel, nakatakda namang magdaos ng press conference si Secretary Vida ngayong alas 3 ng hapon oras dito sa Czech Republic, alas 9 ng gabi dyan sa Pilipinas. At bukas naman ay nakatakdang sumunod na rin dito sa Prague, Czech Republic ang kinatawan ng Philippine Center on Transnational Crime kaugnay pa rin sa kaso ni Ko. At yan ang pinakasariwang balita mula pa rin dito sa Czech Republic. Mel? Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali.